Mga Kops, ito yung pinakamainit na balita. Itong si Saldico naglabas ng kanyang statement through social media. Mga Kops, ano sa tingin nyo? Kasi if you have something, lalo na mainit itong ghost project ng DPWH, yung balita dito sa Pilipinas. Once you say something, lalo ikaw akusado ka you're one of the top 3 kumbaga nandito ka sa number 3, Saldico, tapos yung Speaker of the House then at yung Presidente, so nasa top 3 ka kumbaga dun sa corruption na nangyayari. Bakit niya pinili ang social media? May analysis here is that, one, pag mainstream media ang ginamit mo, they will yung narratives will be chopped into pieces. Yung gusto lang nilang ilabas, ang ilalabas nila sa balita. So those are mainstream media. Now, sa social media or SOCMED or whatever platform na ginamit niya, walang cut dun whatever you will say, ano dun yun, intact yung yung sasabihin mo, hindi chachap-chapin, and you can say na walang lights, camera, action, walang ganun you just speak from your heart or whatever documents that you are reading, pwede mo kagad basahin, diba? Number 2, pag ang isang akusado naglabas ng kanyang saloobin sa social media, madaling kumalat yan di ba? O bakit ka mo? Kasi maraming marites dito sa social media. Maraming marites, kaya kalat kagad yung balita. So to me, using social media sa mga ganitong klaseng is very good para kumalat kagad. Now, yung mambabatas natin, they will not accept it kasi nga hindi nanumpa ganyan. Pero itong isang sundalo marine nanumpa na sa Senado, ayaw pa rin nilang tanggapin yung statement niya na meron ngang mali-malitang pera na they call it basura na dinideliver. Kasi pag cash yan, walang paper trail pag may paper trail kasi ebidensya yun, doon ka madadali, kasuhan. So itong si Saldico nagsalita na yung marina yung tama yung sinasabi, totoo yung sinasabi, di ba? Hindi ko maintindihan itong mga senador natin kung bakit ito na yung ito na yung proof dalawa na yung nagsabi di ba? Merong mali-malitang pera dinideliver, tapos yung isa nanumpa, ginawan pa rin nila ng issue kasi yung attorney daw hindi pumirma or peke yung pirma, something like that. Itong isa naman, Saldico, nagsalita na through social media, sabi nilang hindi credible yung ginawa niya, yung pagsasalita niya sa social media, hindi credible kasi hindi siya nanumpa. Dalawang tao na yung nagsabi na ganun nga, may maleta na pera. Those are pure evidence, may mga picture pa pero pictures can syempre can deceive, lalo ngayon may mga AI na, but still isa lang yung punto na nandoon. Isa lang yung context o yung narrative na meron talagang maleta na puno ng pera na dinideliver. Diba? Ang hirap kasi pag corrupt yung gobyerno, they will pay everybody. Diba? Ikaw magnanakaw ka nahuli ka, ang dami mong ninakaw, what you will do, you have to pay everybody, testigo, ito, pera, yung judge babayaran mo pa rin. Bakit? Para ma-absuelto ka.
So, nakadakaw ka ng 100. Say 100 million. Gumastos ka ng 50 million doon sa mga judge at sa mga tetestigo. Meron ka pa ring 50 natira sa'yo. Malinis yan. Nakaligtas ka na. Nakakalungkot pat ayun nga. Why don't they focus talaga sa nawawalang pera ng taong bayan? May makukulong daw itong Christmas, may makukulong. Well, sabi nga nung isang senador, baka ano lang yung maliliit na isda, yung gusto naming makitang makulong, yung malalaking isda, yung mga pating o yung mga balyena o yung, di ba? Kalungkot talaga ang Pilipinas ngayon. Eto, magpapasko tayo, but do you think marami makakapaganda ngayon compare before? O kasi mataas ang bilihin and yung purchasing power mo maliit, di ba? Yung pala talagang pinapalit ng gobyerno para sila lang yung makikinabang o yung mga corrupt officials, hindi yung gobyerno. Sorry about that, hindi naman lahat ng gobyerno tao sa gobyerno. There are some, but there are some pa rin. O kukunti pa lang yung matitino dyan. Kasi alam ko, yung tatay ko nagtrabaho sa government office dati. Merong under the table, sinasabi niya. Ang magaling lang kay tatay, patay na yan. Tay, sabi, magaling kay tatay, yung pera na binibigay niya sa kanya under the table, hindi niya pinapakain sa amin. Meaning, hindi niya binibigay kay nanay. Good time lang niya yung pera niya, inuubos niya sa labas yun. So siya lang yung nasisiyahan kami. Kami, tuyo lang, tsaka itlog ang madalas na ulam namin nun. Minsan nga wala pa, kaya ang nagiging ulam ko lang, patisan lang. So, yun lang muna. Nakakalungkot. Yung mga marites sa sakmad dyan, alam nyo na yung kisaldi ko ha. Peace out.